Hi guys! For today's video, ay, tagal-tagal na kasing last video natin, no? I-share ko sa inyo kung ano ba yung mga kinain ko ngayong cheat day. Or, hindi na nga cheat day, guys. Hindi lang cheat week, pa-cheat month na ata to. Pero, at least na-enjoy kasi umuwi si na Papa, ganyan. Tapos, dire-diretso yung mga events eh. Kaya, syempre hindi natin pwedeng palampasin yun. Bawi na lang tayo. I-share ko sa inyo kung ano yung mga kinain ko, tapos kung gaano kataas yung calories nila. Sa calorie deficit, pwede naman nating kainin lahat. Kasi, di ba, no cutting tayo, ganyan, limit lang. Magkaroon lang kayo or ma-aware lang kayo kung gaano ba kataas yung mga calories ng mga food na to. Number 1, spaghetti. Tingnan nyo kung gaano kataas yung mga pwede nilang maabot na calories. Yan, ito yung calories ng spaghetti. Yan, nalagay ko na lang dyan. Diba? Yung tipong makakakain ka na ng ilang beses or makakapag 2 rice ka na kung gusto mo. Yun. Kaya dapat maging wise din tayo sa mga kakainin natin. Kung pwede talaga, is minsan na lang natin kainin yung mga gantong food. Kasi less din naman sila sa nutrition, ganyan. So, parang ano na lang natin, reward na lang natin sa sarili natin. Number 2, pizza. Ito naman yung calories ng pizza. Ayan guys. O diba, mataas-taas pa rin siya. Kaya as much as possible pa rin is piliin natin kung magmimerienda tayo, ganyan, piliin pa rin natin yung mga mas healthy at saka mas low calorie na foods. Dahil na kung nag-umpisa pa lang tayo sa diet natin. Number 3. Yan yung mga barbecue, ganyan. Eto, naloka ako. Minsan sa isang barbecue lang pala, napakataas ng calories. Oh, yan, nakakalima pa man din ako dyan. Siyempre, minsan lang, diba? Kasama na kasi dyan yung, syempre, pork yun. O, tapos, yung barbecue sauce pa. Yung barbecue sauce kasi, mga hidden ano rin yan eh, high calories na condiments. Kaya, yun, malaki din talaga yung pag-gain natin kapag ka nagko-consume tayo ng mga barbecue, ganyan. Number 4, cake. Yan, automatic. Syempre, sa sugar pa lang, yung mga ginagamit, yung mga gatas, yung lahat, diba? Yan, nagsama-sama na, umiikot yung calories nila. Kaya minsan ako, para lang mawala yung cravings ko sa sweet, ganyan. Ayun, kahit na isang kutsara lang, matikman ko lang, hindi ko lang makalimutan yung lasa, goods na yun sa akin. Number 5, nasabi ko na kanina, yung mga hidden na high calories na condiments. Katulad ng mayonnaise, butter, yan, yung tagwa 1 tablespoon yung mga yan, napakataas ang calories. No? Kaya, be mindful na lang talaga. Kailangan, lahat ng ginagamit natin as much as possible is maging aware tayo kung mataas ba sa calories or hindi. Ganyan. Para kung sakali man na hindi natin maiwasan, syempre meron talaga tayong mga food na kailangan natin yan, di ba? Ayun. At least, kahit pa paano, malaman natin na kung hindi natin siya kayang, syempre, minsan kailangan mo talaga is ganito karaming percent, diba? Para maging masarap yung food. So, ang mangyayari, limitahan mo na lang, kahit once a month mo na lang i-take yun, diba? Or kainin yun. Or kapag nag-crave ka, ganyan, kahit tikman mo na lang. Yun na lang ang magagawa natin. So, yun lang guys. Sa calorie deficit, naman kahit ano pwede natin kainin. Pero as much as possible, balanced diet pa rin sa pang-araw-araw natin. And kung hindi maiwasan yung mga cravings, ganyan, maging mindful lang tayo sa mga tinitake natin. Sa atin din naman yun. Alam niyo kung ba't mas maganda na mas healthy? Kasi syempre sa calorie deficit, naglilimit na tayo or nagbabawas na nga tayo ng intake natin per day, eh, diba? So, ang magagawa na lang natin para sa katawan natin is much better kung yung mga healthy foods na. Hindi tayo nagkukulangan sa mga nutrients at saka minerals na kailangan natin. Oh, yun lang guys. Enjoy lang natin tong journey natin and road to our weight goals soon. Laban lang!